Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema, magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Amen. Yan. Isang masayang gabi sa ating lahat. A blessed night. Yan. Kasi why blessed? Muli na naman tayo makakapakinig ng mabuting balita. Magandang balita. Yan. Tayo patuloy na magpasalamat sa Panginoon sapagkat patuloy niya tayong pinagkakalooban ng mga ganitong pagkakataon na makarinig mula sa Kanya. But before anything else, tayo muna po yung manalangin, mga kapatid. Hallelujah. Glory, hallelujah. Dakilang Ama sa langit, Diyos naming mapagmahal, Ikaw ang Diyos ng aming buhay. Sa iyo nagmumula ang lahat ng mabubuting bagay. Sa gabing ito, iniaalay namin ang aming sarili sa iyo, Panginoon, ang oras na ito, na malaya po kayong magpahayag sa amin. Bago ang lahat, Panginoon, kami po ay nagpapasiyasat ng aming puso't kaisipan. Kung may mga bagay na magiging balakid sa pagtanggap namin sa iyong mabuting balita, sa iyong mga banal na salita, Panginoon,
Sa oras na ito, isinusuko po namin at kami humihingi ng kapatawaran at paglilinis upang maging karapat-dapat kami sa pagtanggap ng iyong banal na salita. At dalangin po namin ang gabay at patnubay ng iyong banal na Espiritu ay sumaamin. At Lord, tinataas ko po sa iyo ang aking mga kapatid na nagbukas ng kanilang mga internet, yung Facebook nila, Messenger, Panginoon, upang manood, makinig, Panginoon. Lord, maging maayos ang signal, Panginoon, at malinaw sa pandinig and also the video, Panginoon. Take full control of everything and may your name be glorified tonight. Ganun din po sa gagamitin mo sa gabing ito, mula sa praise and worship, sa band, sa song leader, Panginoon. Lord, we ask for thy double portion of your anointing. At higit sa lahat, sa kapatid namin, gagamitin mo sa pagpapahayag ng iyong mga banal na salita. Bless the lips, Panginoon. Put the words, Panginoon, and wisdom to be upon sa aming kapatid na gagamitin sa gabing ito. Thank you, Father God. May your name be glorified tonight, and we bring you back the highest praise, glory, and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, purihin ang Panginoong Diyos. Mga kapatid, patuloy po naming ina-announce sa inyo na bisitahin po natin yung ating YouTube channel, which is Comfy Media. At by the way, itong ating live streaming ay hindi lang po sa Facebook natin mapapanood, ganun din po sa YouTube. Mga kapatid, sabay po yan. Yung iba, ang comment nila, mas malinaw daw sa YouTube. But anyway, kung saan malinaw, lumalabas ang ating streaming, doon kayo manood. Praise the Lord. So, kung wala pa kayong YouTube account, create na po. Pagawa tayo sa ating pamangkin, anak, apo, yan. Kasi panahon nila yan eh. Pagawa po tayo. Sabi, apo, paano ba to? Igawa mo ko ng account para ako'y makapanood. Yan. Huwag po tayo mahiyang magsabi. Subscribe na po tayo. Marami na din po tayong mga playlist, mga kapatid, para makapakinig kayo after yung manood ng ating GMJ. And then you can start listening to our music or watch natin yung ating mga previous activities, anniversaries, fellowship, ayan. At may enjoy nyo po mga kapatid. Napakaganda na ito ng ating maging libangan kasi of course, involved yan lagi yung Word of God. Hindi lang basta palabas po yan mga kapatid. Tayo po ay matututo. Praise God, The music, of course. At again, mga kapatid, Baguio Outreach Anniversary. 26th anniversary. 26 years old na po yung ating outreach sa Baguio. At ito po ay sa September 13, 2025. Magsisimula ng alas 10:30 ng umaga at matatapos ng 1:30 ng hapon. May share po tayo, mga kapatid, sa mga mag-a-attend ng anniversary. Sa adult po, 350 per head. Ages 11 pataas, 350 na po yan. At ages from 4 to 10 years old, kalahati lang yan. So, kalahati ng 350 ay 175? Okay, ang galing ko talaga sa mathematics. Joke. Ages 11 up, 350. 4 to 10 years old is 175. At 3 years old, pababa, libre na po yan. Details are posted at our FB page. And of course, yung ating Comfy Family Affair, which is we're going 44th anniversary. Ito po ay napamove at ito'y magaganap sa November 29 and 30, 2025 at Hotel Supreme Mall and Events Center, Baguio. Kindly visit our Facebook
page for updates, mga kapatid. Ang mga accommodation po natin, pag single room, 1 person, 4,200. Pagka twin room, 2 persons, 3,800 per head. Kung triple room or 3 persons, ito po ay 3,500 per head. And quadruple room, 4 persons, 2,900 per head. Ang inclusion po nito, mga kapatid, sa day 1 is lunch, afternoon snack, and dinner. At sa day 2 naman po, mga kapatid, we have breakfast and morning snack. Ayan, okay. So 6 years old pababa po, no payment, but no bed. No food, yan, ha? 6 years old pababa. Walang bayad po yan, pero walang bed. Itatabi nyo yan. At wala din pong pagkain. Magpa-reserve na po tayo, mga kapatid, kahit more than 300 na po tayo, para po ma-reserve na po natin yung mga rooms. Ano ha? Inaantay din po ng Supreme yung ating, what you call this, yung ating attendees. Ano ha? Inaantay na po. Kaya kailangan din po namin, kasi alam nyo naman ang hotel, tanggap lang yan ng tanggap, baka mamaya maubusan tayo. So magpa-reserve na po tayo ng rooms na kailangan na natin sapagkat kailangan na po ng hotel. Ano, ha? So magpa-reserve na tayo, mga kapatid. Ha? So Saturday night, yan. Saturday night, cocktail dress po tayo. And coat and tie, yan, sa mga brothers yan. Sunday morning, meron po tayong exchange gift kasi 2-in-1 po yung ating celebration ng November. Ating anniversary at the same time, our Christmas party. Hindi ba tayo natutuwa dyan? And other details to follow na po, mga kapatid. Yan. Thank you, Lord. And of course, tonight, hindi natin makakalimutan ang mga kapatid nating nagse-celebrate ng kanilang special day. Yan. September 3, 2025. Happy birthday! Sister Seya Borja. Yan, anak ni Brother Minister Jeff. Sister Rinoa Cordez. Sister Arlene Francisco. Sister Carlina Cruz. Brother Dustin Reyes. And Sister Glo Galerio. Happy birthday and enjoy your day. Brother Bong? Yan. Happy birthday and enjoy your day. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. So mga kapatid, let's get ready. Tawagin po natin ang ating mga kasama sa bahay upang sama-sama tayong magpuri, dakilain, umawit, sumayaw para sa ating dakilang Diyos. So tonight, let's call on our praise and worship team. Hello po mga kapatid, ihanda na po natin ang ating sarili at sabay-sabay po tayong umawit at magpuri sa Panginoon. Amen! Praise the Lord! Alam ko lahat tayo ay masayang-masaya sa araw na ito. Tunay na ang Panginoon, napakabuti sa atin. Kaya lahat tayo sabay-sabay na umawit at magpuri sa Kanya. Amen! Praise the Lord, you heavenly beings! Praise His glory and power! Praise the Lord's glorious name!
bow down before the Holy One when He appears. Amen. Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. I will sing to the Lord all my life. I will sing, I will sing, I will sing to the Lord all my life. I will sing, I will sing. As long as I live, I sing praises to my God. As long as I live, I sing praises to my God. As long as I live, I sing praises to my God. Praise the Lord, my soul. Praise the Lord, my soul. Praise the Lord. One more time. I will sing to the Lord all my life. Amen. I will sing. I will sing. I will sing to the Lord all my life. I will sing. I will sing. As long as I live, I sing praises to my God. As long as I live, I sing praises to my God. As long as I live, I sing praises to my God. Praise the Lord, my soul. Praise the Lord, my soul. Praise the Lord. Awitan ko si Yahweh, palagi kong aawitan. Siya'y pupurihin habang nabubuhay. Awit sa puso ko, O Diyos kalugdan. Habang inaawit, papuri sa may kapal. Aawitan ko si Yahweh, palagi kong aawitan. Siya'y pupurihin habang nabubuhay. Awit sa puso ko, O Diyos kalugdan. Habang inaawit, papuri sa may kapal. Purihin si Yahweh, purihin ang kaluluwa. Purihin ang Panginoon, purihin niya siya. Purihin si Yahweh, purihin ang kaluluwa. Purihin ang Panginoon, purihin niya siya. Purihin si Yahweh. Purihin si Yahweh, purihin ang kaluluwa. Purihin ang Panginoon, purihin niya siya. Purihin si Yahweh, purihin ang kaluluwa. Purihin ang Panginoon, purihin niya siya. I will sing, I will sing, I will dance, I will dance, I will praise I will praise. the Most High God. I will sing, I will dance, I will praise the Lord. Do it all in the name of the Lord. I will clap, I will clap, I will clap, I will jump, I will jump, I will shout. I will shout. Praise the Lord.
Jesus. Hallelujah. Napakabuti ng Panginoon. Amen. Kaya, i-offer Panginoon ang lahat ng nasa atin, ang ating mga kaloob, ang ating buhay. Wala tayong maibabalik sa Kanya, kundi ang ating pasasalamat, kundi ang ating pagpuri at paglilingkod sa Panginoon. Sobra-sobra pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya bigyan natin siya ng luwalhati sa ating pagsamba. Awat grasya ng Panginoon. Ang kalakasan na pinagkakaloob niya sa atin, ibigay natin ang lubos sa ating buhay at makapangyarihang Diyos na nagmamahal, kumakalinga sa atin, dumirinig sa ating panalangin, sa ating pagtawag. Thank you, Lord. We glorify your name. Glorify your name on high. Magnify your name forever. I worship you and honor you. Lift him up, oh Holy Spirit. Glorify your name on high. Magnify your name forever. I worship you and honor you. Lift him up, oh Holy Spirit. Holy Spirit, I need you in my life. Come, Holy Spirit, I need you in my heart. Come, Holy Spirit, keep the fire burning in me. Come, Holy Spirit, I need you today. Apart from Him, I'm nothing. Holy Spirit, purify, change me for His glory. Empower me, use me as you will. Bless me to witness only for Christ. One more time, come Holy Spirit. Come Holy Spirit, I need you in my life. Hallelujah. Come Holy Spirit, I need you in my heart. Come Holy Spirit, keep the fire burning in me. Come Holy Spirit, I need you today. Apart from Him, let's invite the Lord in our life. Apart from Him, I'm nothing. Holy Spirit, purify,
You taught me, Lord, to worship you. You gave me hope and so much joy. You are worthy. You are worthy to be praised. I lift my hands to worship you. I raise my voice to you, Jesus. You are worthy, hallelujah. You are worthy to be praised. Lord, now and forever, I will give you thanks. Now and forever, I will give you praise. Hallelujah. Lord Jesus, Lord Jesus, you are worthy, amen. You are worthy to be praised. I lift my hands to worship you. Everybody worship the Lord. I lift my hands, amen, to worship you. I raise my voice, hallelujah, to you, Jesus. You are worthy. I thank you, Lord. You are worthy to be praised. Now and forever. Now and forever, I will give you thanks. Now and forever, I will give you praise. Lord Jesus, Lord Jesus, you are worthy. You are worthy to be praised. You are worthy. You are worthy, Lord. You are worthy to be praised. Hallelujah. Oh, hallelujah. We worship you, oh Lord. You are worthy, oh God. We thank you, Jesus. We honor you, Lord. All things comes from you. We are grateful. We honor you, Lord. We love you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Glory, glory, hallelujah. Thank you, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Amen. Yan. Diba? Sarap umawit sa ating Panginoon. Nakakalakas, nakaka-recharge. Maski gabi na, pinalakas tayo ni Lord. Yan. In preparation. Yan ha, in preparation sa pakikinig ng salita. Bago tayo magdiretso, sasabihin ko lang po sa inyo, bakit may pag-awit before the breaking of the word, before the sharing of the word? Kasi sa pag-awit natin, this is one way of preparing our spirit, preparing ourselves before we receive the Holy Word of God. Ayan.
Kaya napakahalaga may mga pag-awit sa ating Panginoong Diyos in preparation sa pagbibigay ng ating salita. So again, thank you, music ministry. Praise the Lord. Glory to God. Now, to continue with our series, which is all about the book of the Romans, yan. Maganda to, tandem, suportahan, So, let's welcome the couple. Ang aking co-patriarch na si Minister Mon and with his wife, Sister Josie Gilido, to continue with chapter 16. Ayan. Let's welcome our brother and sister. Good evening po sa lahat ng mga nanonood sa oras na ito, maging sa taga-ibang bansa, sa mga outreaches natin dito sa Pilipinas, na katulad na news sa North, East, South, West, lahat po ay aming North, East, West, and South. Thank you, Lord. Magandang gabi din kay Tatay, Minister Mon, na hindi po ako dapat kasali dito. Thank you, Lord. Sige po, tayo mananalangin. Ayan. Thank you, Lord. Binabati din po namin ang aming mga outreaches. Yan po sa Kailaway, sa Nasubo Outreach, sa San Juan, na pinagmulan po namin na sa hindi Laia. pa nga nakakabalik. At alam ko, babalik kami ulit dyan. Amen. Ayan, thank you Lord. So, purihin po ang ating Panginoon at hindi man po sinasadya ay nakasama po ako ni Tatay sa gabing ito upang maging kasama niya sa pagbabahagi sa ating tatalakayin po sa gabing ito. At bago po magpatuloy si Brother Mon, kasama ko ay tayo po muna'y manalangin at si Minister Mon ang mananalangin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami nagpupuri, nagpapasalamat sa oras na ito na muli andito kami magpapatotoo, magsishare ng salita ng Diyos. At ikaw po, Lord, magbibigay ng karunungan sa amin. At ganoon din po sa aming mga kapatiran na makikinig. Ikaw din po magbubukas ng puso at kaisipan para ang salita na maririnig ay maisapamuhay po. Salamat po, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. Na nakaraang pagtuturo ni Minister Ernie ay tinalakay niya ang pagpapahalaga ni Pablo sa kanyang kamanggagawa, pangumusta at pag-aalala niya sa mabuting ginawa sa kanya. Inisa-isa ni Pablo ang mga pangalan ng mga naging kasama niya at ito'y pagpapakita na may malalim na ugnayan ang bawat kamanggagawa. Ayan, thank you Lord. Napakahalaga po pala ng isang malalim na relasyon sa mga kapwa manggagawa. Napakahalaga po noon, yung pong tinilakay ni Minister Ernie ng nakaraang Bible study. At ito po ay isang panawagan sa lahat ng manggagawa ang mahigpit na pagkakaroon ng malalim na relasyon, pagkakaroon ng malalim na pakikipagkaisa. So, ipagpapatuloy po ni Minister Mon. Ito ay napakahalaga ang mayroon intimate relationship ang nasa loob ng isang iglesia. Ang Roma 16, 17, 19 ay hahatiin namin sa dalawang bahagi. Unang bahagi ay Roma 16, 17, 18, babala sa pagkampi-kampi o pagkakabahagi. Ito yung unang bahagi. Pangalawang bahagi, maging matalino sa mabuti at maging inosente sa masama. Ayan, thank you Lord po. So,
Ang una pong bahagi, mga kapatid, na kailangan nating maunawaan ay binalaan po ni Pablo ang mga nasa loob ng iglesia na mga kapwa manggagawa na pagkakaroon ng pagkakampi-kampi o pagkakabahabahagi. Ito po yung unang bahagi at ang pangalawang bahagi ay maging matalino sa mabuti at maging inosente sa masama. Makahalaga po ito, mga kapatid, na dapat po natin bigyan ng pansin ang mga ganitong bagay, ang pagkakaroon ng katalinuhan sa mabuti at ng kamangmangan sa kasamaan. Ito po yung talagang napakahalagang babantayan ng bawat isa. So, ipagpapatuloy po ni Tatay. Unang bahagi sa Roma 16, 17, 18 ay binigyan din ni Pablo na mag-ingat sa pasimuno ng pagkampi-kampi. Kaya nga sinabi niya, dito mga kapatid, ako yung nakikiusap sa inyo. Mag-ingat kayo sa mga pasimuno ng pagkampi-kampi. Ang iglesia sa Roma ay lumalago, pero binalaan niya sila ni Pablo laban sa mga taong nagdadala ng maling aral. Sinasalungat ng mga ito ang aral na tinanggap sa dahilan ng pagtalikod ng ibang mananampalataya. Ayan, meron po pala talagang nagpapasimuno sa pagkakaroon ng pagkabahabahagi sa loob ng iglesia. At ito po yung nagiging isang dahilan ng mga tumatalikod sa gawain. Ang pagkakaroon ng pagkakampi-kampi at may namumuno. So yun, binabalaan po dito yung mga namumuno sa pagkakabahabahagi at pagkakawatak-watak. Hindi sila naglilingkod kay Kristo, kundi sa kanilang sarili, hangarin. Ginagamit nila matatamis na pananalita para linlangin ang may hinang mananampalataya. Ayan, hindi sila tunay na naglilingkod kay Kristo, kundi ang ginagawa nila ay pansariling hangarin lamang, kasiyahan. Yung magkaroon sila ng ganansya sa kanilang sarili. Hindi talagang tunay na naglilingkod sa Diyos. Sa church ngayon ay may mga nagtuturo ng prosperity gospel. Maling doktrina o sariling agenda, halimbawa ng prosperity gospel, ay hindi tugma sa turo ni Jesus ng Biblia. Sinasabi nila na ang prosperity gospel ay nagbibigay diin na material, kayamanan at tagumpay sa halip na paglago sa spiritual at paglilingkod sa Diyos. Ayan. Prosperity gospel, hindi po daw ito tugma sa tunay na katuruan sa Biblia, sa mabuting balita. Hindi po ito yung mabuting balita. Sapagkat binibigyan po nila ng diin ang mga material na bagay. Mas binibigyan po nila ng diin yung material na bagay, yung nakikita ng bata, yung kayamanan at tagumpay sa halip na paglago sa spiritual at paglilingkod sa Diyos. So, medyo hindi po ito ang dapat nating bigyan ng pansin ng mga material na bagay, ang kayamanan, ang tagumpay, kundi sa halip mga kapatid, ang pagnaisin natin ay ang paglago o pagyaman sa spiritual na pamumuhay.
paglago sa paglilingkod sa ating Panginoon. Yun po ang napakahalaga sa loob ng iglesia na ginagamit ng ating Panginoon, na bigyan ho natin ng mahalaga, ng diin, ng importansya, na tayo po ay lumago sa espiritual na pamumuhay at lalong maging masigasig sa paglilingkod sa ating Panginoon, na ang tanging nasa puso lamang talaga ay ang maglingkod sa isang Diyos na nagbigay ng pag-ibig sa atin, nagbigay ng kapatawaran, hindi ka tayo karapat dapat patawarin. Lagi po dapat nasa isip natin yung hindi matingkalang pag-ibig ng ating Panginoon na ginawa po para sa atin. Hindi po yun, kasi ito po yung magtatagal hanggang kabilang buhay. Pero yung pong kayamanan, yung pong prosperity, ang tawag dyan? Prosperity gospel, material na bagay lamang yan, kayamanan lamang yan dito sa lupa, tagumpay lamang ang gusto nila dito sa lupa, pero ang pinapangako po na mabuting balita ay isang napakagandang buhay sa kabila, at maunawaan ho natin ang malalim na pag-ibig ng Diyos. May mga dahilan pa ng pagkampi-kampi, pagkabahagi. Isa na dito ang maling interpretasyon sa Biblia. May pagkakaiba sa pangunawa sa mga turo ng Biblia. At dagdag pa po rito ay yung kasama na po yung inggit kung bakit po nagkakabahabahagi. Pagka makasarili, mas higit na pinahalagaan ang sarili ng higit sa kapwa. Ayan, may mga dahilan po pala ng pagkakampi-kampi at pagkabahabahagi. At ito po ay isa na yung maling interpretasyon sa Biblia. Nagkakaroon po ng usapin tungkol sa pag-i-interpret ng salita ng ating Panginoon. At isa din po dito ay ang pagkakaroon po ng pagkainggit, pagkamakasarili. So, yung pong lagi pong sarili ang binibigyan ng pagpapahalaga, mas higit na pinapahalagahan ng sarili ng higit sa kapwa. So, susuriin po pala natin. Kailangan marunong po tayong sumuri. Ang tunay na guro o lingkod sa loob ng iglesia. At makikita po natin dito yung pinagsisimula ng pagbahabahagi. So, kailangan po dito sa atin ay meron po tayong discernment. Maunawaan po natin ng bawat mananampalataya ang kahulugan ng mabuti balita sa ating narinig. Si Kristo'y namatay dahil sa ating kasalanan. Tinumbos na tayo ng Diyos sa kahatulan ng kasalanan. Ayan. Ayan. So, purihin po ang ating Panginoon. Sa Romans 5:8, tatay. Sa Romans 5:8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na mamatay si Kristo para sa atin na tayo makasalanan pa. Ayan. Thank you, Lord. Pinakikita po dito na unawain po natin ng bawat mananampalataya ang tunay na kahulugan ng mabuting balita na ating narinig. Si Kristo'y namatay dahil sa ating kasalanan. Tinubos na niya tayo sa kahatulan ng kasalanan. Yun po ang dapat nating maunawaan. At kapag ito po'y talagang lubusan nating maunawaan, kung bakit tayo naglilingkod sa loob ng iglesia, tayo po ay malalayo sa pagkabahabahagi o pagkampi-kampi. Kasi ang binibigyan po natin dito ng mas mataas na pagkaunawa, pag-unawa ay ang kahalagahan ng mabuting balita na si Kristo po ay namatay para sa ating lahat na hindi man tayo kadapat-dapat na patawarin, ay pinatawad po niya nang tayo ay makasalanan pa. Sinabi po yan dito sa Roma 5:8, ngunit pinatunayan ng Diyos
ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nang tayo'y makasalanan pa. Makasalanan pa tayo. Namatay na siya para sa atin. So, wala po tayong dapat na talagang pagtalunan o pagkampi-kampihan kung ang bibigyan po natin ng napakataas na pagpapahalaga ay ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo na sa kanyang kamatayan at tayo po ay tinanggap po natin siya. Kaya nga po tayo ay Kristiyano, nananampalataya tayo sa ginawa ni Kristo. Yun po ang mag-udyok sa atin ng sobrang pagkakaisa-isa. Wala po tayong dapat pagbahaginan. Ang bawat isa po ay mayroong kakulangan, pero tayo po ay mabubuo at mabubuo kung ang papansinin po natin at uunawain ang pag-ibig ni Kristo sa bawat isa sa atin. Yung pag-ibig ng Diyos sa atin ay dapat mag-uudyok sa atin ng tunay na pagkakaisa at pag-ibig sa kapwa. Hindi natin kayang bayaran ang ginawa niya sa krus para lang tayong maligtas. Kulang ang salita. Kulang ang salitang salamat. Kulang po kahit sandamakmak na salamat. Kahit napakaraming salamat, paulit-ulit na tayo magpasalamat, kung titingnan po ay kulang po talaga ang salita sa ginawa ng ating Panginoon sa atin. Kaya nga't hangarin natin sa ating sarili na makapagbigay lugod tayo sa Diyos, na sikapin natin tayo maging tagapagtaguyod ng kanyang simbahan at hindi tagapagwasak. Hindi maging sanhi ng pagkakabahagi-bahagi. Ayan. Tayo po ay tagapagtaguyod. Ang atin pong ulo ay si Kristo at tayo po ay bahagi ng katawan ng ating Panginoon. Kaya po pag-aariin po natin na ang pinuno natin o ang ulo natin ay ang ating Panginoong Jesus. Tayo po ay gaganap ayon sa kalooban niya, sa gusto niya, hindi po yun sa gusto natin. Na ang nais po natin ay mabigyan siya ng lugod, ma-please natin ang ating Panginoon at hindi po tayo makapagbigay lugod sa kapwa-tao. Kaya po yung pagkakabahabahagi ay hindi po makakapasok sa atin. Ano pa ang mga palatandaan na isang guro ay tunay na lingkod ni Kristo o gumawa lang para sa sarili? Ayan. Sabi po dito, ano pa daw po ba ang mga palatandaan ng isang guro ay tunay na likod ni Kristo o gumagawa lamang para sa sarili? Tignan ang kanila mga gawa. Ang tunay na naglilingkod sa Diyos ay nagpapakita ng pagmamahal at paglilingkod sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Ayan. Titingnan daw po natin. Tingnan ang kanilang mga gawa. Dito po makikita ang tunay na guro o naglilingkod sa loob ng iglesia. Ang tunay na naglilingkod sa Diyos ay nagpapakita ng pagmamahal at paglilingkod sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Ang kanila pong ginagawa ay nakikita sa pamamagitan ng ginagawa nila ito na may pagmamahal. Hindi po napipilitan lamang. At alam niya na ang ginagawa niya ay para sa Diyos at hindi po para sa tao. Yun po ang dapat nating makita. Tignan ang kanilang relasyon sa iba. Ang tunay na naglilingkod sa Diyos ay nagpapakita ng pagmamahal at respeto sa lahat ng tao. Kahit hindi umaayon sa kanya. Sa kanya. Sa kanya. So, purihin ng Diyos. Tingnan din daw po natin ang relasyon sa iba. Ang kanilang relasyon sa iba o sa tao. Tingnan daw po natin ang kanilang relasyon sa kapwa-tao. Ang tunay na naglilingkod sa Diyos ay nagpapakita muli ng pagmamahal. Nagmamahal ka,
rumerespeto ka sa kapwa manggagawa mo, at na kahit daw po hindi umaayon sa kaniya. Kumbaga yung ginagawa sa loob ng iglesia ng ibang kamanggagawa ay kumbaga hindi ayon sa kanya, nirerespeto pa rin niya yun. Nirerespeto niya kasi dapat na malaman natin ang kanya-kanyang antas ng bawat isa. Naroon ang pagrespeto, naroon ang pagmamahal, naroon po ang pag-unawa. At hindi siya yung mag-uudyok sa ibang kasama na mga pananalitang ikukwento pa. Kailangan po mga kapatid, kapag may nakita tayong hindi maayos o hindi katanggap-tanggap, mas higit po nating bigyan ng pag-unawa at bigyan ng respeto ang mga ganitong tao. Suriin ang kanilang mga motibo. Ang mga taong naglilingkod sa Diyos ay may motibo na nakabase sa pagmamahal ng Diyos at sa kapwa, hindi sa pansariling kapakinabangan. Ayan. Alam niyo ho, napapansin ko ho dito sa pinag-aaralan ng Minister Mon, hindi nawawala ang salitang pag-ibig. Hindi ho nawawala ang salitang pag-ibig. Napakahalaga po niyan sa loob ng iglesia. Ang salitang pag-ibig, pero ito po ay pag-ibig na nagmumula sa ating Panginoon. Pag-ibig na umuunawa, pag-ibig na nagtsatsaga, pag-ibig na may mahabang pasensya. Kaya ayun nga po mga kapatid. Yan. Suriin ang kanilang mga salita at gawa. Mga taong tunay na naglilingkod sa Diyos ay nagpapakita ng pagkakaisa sa pagitan ng kanilang mga salita at gawa. Sila ay hindi nagpapakita ng pagsalungat. So yung pong mga pananalita, ang kanilang mga gawa, ay atin pong suriin. Ang taong tunay na naglilingkod sa Diyos ay nagpapakita ng pagkakaisa. Naroon ng unity in the Spirit. Sa pagitan ng kanilang mga salita at gawa, sila ay hindi nagpapakita ng pagsalungat. Minsan, sa isip po natin ay hindi okay, pero in a nice way, pwede ho naman natin kausapin. Hindi yung para bagang walang respeto na sasalungatin ka agad. So, thank you Lord. Ang kailangan ho ay malawak ng pangunawa at pansinin ho lang lagi natin yung salitang pag-ibig at pagkakaisa. Kasi nasa isa ho tayong iglesia. Kaya po binalaan tayo dito, kasama na po tayo dito. Si Pablo ay binalaan ng taga-Roma sa mga bagay na ito. At tayo po ay kasali dito na magkaroon po tayo ng pagkakaisa. At sa pagkakaisang yon, kasi naroon po ang pag-ibig na nagmumula sa Diyos. Kasi inibig po tayo ng ating Panginoon at ang tungkulin pong ibinigay sa atin ng ating Panginoon o sagutin ay sa kapwa ay ang umibig. So napakahalaga po niyan. Magiging matatag po ang iglesia kapag ganito po ang ating magiging buhay. Napakahalaga po yung pag-ibig at pagkakaisa ng mga magagawa. Ayan, sa sunod po naman tatay. Tignan ang kanilang pag-uugali sa panahon ng pagsubok. Sila ay nagpapakita ng katatagan at pagtitiwala sa Diyos. Sa mga ganitong paraan, maaari natin makita ang mga tunay na naglilingkod sa loob ng iglesia. Yan. Thank you, Lord. Makikita po natin ang mga tao talaga na tunay na naglilingkod sa panahon po ng pagsubok. Sa panahon ng pagsubok, ang tunay na lingkod ng ating Panginoon ay ang tinitingnan ang ating Diyos. Naroon yung katatagan, naroon ang pagtitiwala sa Diyos. Katatagan, pagtitiwala sa Diyos. Mahalaga po mga kapatid na sa isang mga ginagamit ng ating Panginoon yung matatag na pananampalataya.
At pag may matatag kang pananampalataya, ano man ho ang mangyari, hindi po kayang gibain. Kaya nga may awit tayong, di ako mayayanig, 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 di ako mayayanig. Mahigpit ang kapit, mahigpit ang kapit, mahigpit ang kapit, sa pangako ng Diyos Sa atin. sa atin. Ayan. Pangalawang bahagi. Maging matalino sa mabuti at maging inosente sa masama. Yan. Sa Roma 16:19. Yan. Maging matalino sa mabuti. Maging marunong sa mabuti at maging inosente sa masama. Napakahalaga po nito. Talaga pong napakahalaga nito. Ito po yung isang malaking palatandaan na tayo ay maging isang tunay na lingkod ng ating Panginoon. Sabi dito, balitang Saan balita yan? ang Saan? inyong pagkamasanuri. Dito po sa Romans 16:19, mababasa po ito. Sige po, basahin ko po dito sa Romans 16:19. Balitang balita ang inyong pagkamasunurin kay Kristo at ito'y ikinagagalak ko. Sabi po ito ni Pablo. Sa talatang ito ay makikita ang kagalakan ni Pablo sa mga Kristiyano sa Roma dahil sa kanilang pagsunod sa Ebanghelyo. Ayan, pero dito po, idiniretso po dito sa Romans 19b. Ngunit nais kong maging matalino kayo tungkol sa mga bagay na mabuti at walang muwang tungkol sa masama. Although, natutuwa po si Pablo sa kanilang pagiging masunurin. Sobra siya nagagalak. Subalit, binigyan ng babala dito ni Pablo. Sige tayo. Subalit, binigyan din niya ng babala ang mga ito na dapat silang maging matalino tungkol sa mga bagay na mabuti at walang muwang tungkol sa masama. Ang tunay na matalino o marunong ay ang pagganap sa kalooban ng Diyos. 1 Peter 3. Unang Pedro 3:11. Ang masama, iwasan. Iwasan na. At gawain tama. At ang laging pagsikapan ay buhay na mapayapa. Iyan, ulitin ko mga kapatid. Ang masama sa unang Pedro 3:11, ito po ang sinasabi sa bawat isa upang tayo po mga kapatid ay maging inosente sa masama at maging matalino sa kabutihan. Sa unang Pedro 3:11, ang masama'y iwasan na at gawin ay tama. At ang laging pagsikapan ay buhay na mapayapa. Kasi pag tayo po mga kapatid ay iiwas sa gawang masama at ang gagawin po natin ay tama, wala pong kaba ang ating damdamin. Payapang-payapa tayo. Sapagkat nauunawaan natin na nabibigyan natin ng lugod ang ating Panginoon. Yun po ay isang napakahalaga para tayo po ay maging inosente sa kasalanan. So gawin po natin ang tama. Ang ating pong naisin doon ay makapagbigay lugod tayo sa Diyos. Kasi lagi pong ang ating pong paglilingkod ay laging nakatutok sa ating Panginoon. Na yung kanyang pag-ibig. At ang tunay pong nakakaunawa sa pag-ibig ng ating Panginoon talaga. Ang bawat isa ay nagnanasa po tayo na makagawa ng nakalulugod sa ating Panginoon. Kaya nagiging inosente po tayo sa kasalanan. Hindi na po natin nababalikan yung mga dati nating gawain, kundi ang ginagawa po natin ngayon ay ang gawin ang kalooban ng ating Panginoon. Napakahalaga. Hindi po basta gusto mong maglingkod sa ating Panginoon, napakadali ho mga kapatid, parang gusto mo lang. Ang tanong, alam mo ba ang isang tunay na lingkod ng ating Panginoon? Sobra pong halaga nito.
ang maunawaan natin ang pag-ibig ng Diyos. Sa Kawikaan 13:20, kapag ang lagi mong kasama ay taong marunong, magiging marunong ka rin. Ngunit kung ang hangal, ang lagi mong kasama ay nagpapahamak. Ayan. Mapapahama ka. Kaya mga kapatid, ang lagi nating isama ay ang ating samahan ay ang mga taong marunong. Pag sinabi pong marunong, sinabi na po ng ating Panginoon kung ano ang dapat nating gawin, igagawin natin. Pero ang tao pong hindi marunong, kahit sinabi na ng ating Panginoon, hindi pa rin natin gagawin. At yun po ay malapit sa kapahamakan. Kasi ang direksyon ni Lord, ang kanya pong instruction sa atin mga kapatid ay daan patungo sa isang tunay na buhay. Maging marunong po tayo. Kapag sinabi po sa atin ng ating Panginoon, gawin po natin. Dito po sa Galatians. Example na lang tayo ha. Ito po mga uso-usong ayuda. Yan, alam mo ho naman natin lahat yung ayuda. Pagtawag ho sa barangay o sa munisipyo, may ayuda, ganito. Katulad po namin noon, nung bago mag-ano. May ayuda, dalahin nyo ang ganito nyo, dalhin nyo ang ganito nyo, dalhin nyo ang ganito nyo, magbibigay ng ganito. Narinig ko yon. Pero hindi ko ginawa. Nung nagbalikan ho yung mga kasama, ang mga kakilala ko, meron talaga. Ay, hindi ako naging marunong noon. Ayun po naman sa ayuda. At ang sinasabi ko ho dito ay yung sinasabi po ng ating Panginoon na dapat nating gawin para makarating po tayo sa pangakong buhay, ay hindi po talaga pong kumpleto po ang Bible sa mga bagay nating dapat gawin upang marating natin ng isang magandang buhay na pangako niya. Pero kung hindi po natin papansinin ang mga sinasabi ng ating Panginoon at hindi po natin masyadong bibigyan ng pagpapahalaga, hindi po tayo marunong yan. Kasi dadating po ang panahon na kaya nga ito ang araw na ginawa ng Diyos. Ang bawat araw po ay napakahalaga. Hindi po natin masasabing may bukas pa, may another day pa. Kung pinagagawa na po sa atin ng ating Panginoon, huwag muna Lord ngayon. Kasi hindi ko pa kaya. Nako, mga kapatid, pag sinabi ng ating Panginoon, gawin mo na. Kasi si Lord po lamang ang nakakaalam kung hanggang saan tayo. Every day, ang bawat araw po ay napakahalaga na makagawa po tayo ng mga bagay ng isang matalino, isang marunong, nung naalaman natin, ginawa kaagad. At ang isang taong hindi marunong, naalaman na, hindi pa ginawa. Ang pagsisisi ay nasa sa huli. Galatia 6:9. At huwag tayo magpapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat sa tatang panahon, aanihin natin kung hindi tayo manghihina. Ayan, wag daw po tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Sapagkat sa takdang panahon, tayo po ay mag-aani. Wag po tayo magsasawa sa paggawa ng mabuti. At ang isa pong paggawa ng mabuti ay ang patuloy na pangangaral ng mabuting balita. Kahit po ilang taon na tayo sa gawain, magpatuloy ka pa rin. Sapagkat tayo po ay mag-aani. Hindi po tayo ang nagmo-motivate lang sa atin, kaya tayo naglilingkod ng napakatagal na. Hindi po yun dapat na mag-motivate sa atin ay tayo mag-aani. Given na po yun. Pero dapat po, kaya po tayo nagpapatuloy, ay dahil nga sa pagkaintindi o pagkaunawa natin sa pag-ibig ng ating Panginoon. Yun po ang dapat motivation talaga natin. At tayo po naman, mga kapatid, sabi nga po ay, ang ating mga gawa ay tayo po ay susundan. Nothing we do in the Lord's service is ever useless. Pero ang motivation po natin
ay dahil nagmamahal tayo sa isang Diyos na sobra po tayong minahal. Walang katumbas na pagmamahal ang binigay ng ating Panginoon sa atin. Kaya sa pagmamahal na iyon, huwag din po tayo magsawa sa paggawa na mabuti. Pahayag po natin ang kabutihan ng ating Panginoon, ang kanyang pag-ibig, mga kapatid. Mamuhay ng walang muwang sa kasalanan. Roma 6:14. Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan dahil kayo wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim na kayo ng kagandahan loob ng Diyos. Ayan, mga kapatid. Mamuhay daw tayo ng walang muwang sa kasalanan. Sa Romans 6:14, sapagkat hindi na dapat maghari sa inyong kasalanan. Hindi na po dapat maghari sa atin ang kasalanan. Dahil kayo wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim na ng kagandahang loob ng Diyos. Yung pong kagandahang loob ng Diyos na yon, yung grasya na ibinigay po ng ating Panginoon sa atin, ay isang malaking bagay na tayo po ay makapagpatuloy na namumuhay. Na wala na po tayo sa ilalim ng kasalanan. Grasya na lang. Kumbaga, talagang ang grasya po, pag sinabi pong grasya, ay unmerited favor, forgiveness of sin, at yun din pong grace is power. Yun po yung natutunan, yun po ang natutunan ko din sa mga nakaraang matagal ng pag-aaral, na grace is power. Pag naintindihan po natin talaga yung grasya ng Diyos na yon, meron po tayo ngayong kapangyarihan na makagawa ng mabuti. Yun ang nag-uudyok po sa atin sa ilalim ng pamamatnubay ng Espiritu Santo. Hebreo 10:26. Matapos natin malaman at tanggapin ang katotohanan at sadyain pa rin natin magkasala, wala nang handog na may alay pa para sa ikapagpapatawad ng ating kasalanan. Ayan. So, matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at sadyain pa rin nating magkasala. Bakit ho sadyain pa rin natin magkasala? Tayo po lagi ay nasa pagpili dalawang choices Alin ba ang gagawin ko? Kasi kung bakit ka may choices, may gusto kang gawin na iba na higit sa nais ng ating Panginoon. At ang pinagbigyan mo ngayon ay ang iyong sarili. May ipinaabot po dito, mga kapatid. Matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at sadyain pa rin nating magkasala. Wala nang handog na maiaalay pa para sa ikapagpapatawad ng ating kasalanan. Wala na po, mga kapatid. Wala na pong pag-asa. So tayo po'y patuloy na kinakausap ng ating Panginoon. At bago po tayo makagawa ng isang bagay na alam nating hindi tama, ang Panginoon, ang Espiritu ay nangungusap po sa atin. Maging matalino po tayo. Maging matalino tayo na makagawa po tayo ng ikalulugod ng ating Panginoon sa atin. Huwag po nating sayangin ang sinakripisyo ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Maging tayo pong mga ginagamit sa loob ng iglesia, maging halimbawa po tayo na mga taong gagamitin na talaga nadoon po yung katatagan ng kanilang pagtitiwala sa Diyos. Naroon po yung pagnanais na hindi magkaroon ng pagkababaha-bahagi. At haba po tayo tumatagal, tumatanda, makita po, mga kapatid, sa atin na maging ehemplo po tayo. So, purihin po ang ating Panginoon sa gabing ito at salamat po ng marami at si Tatay. Kaya nga, mga kapatid, ito'y paalala sa atin na kailangan
ando palagi yung pagkakaisa, pagmamahalan. Kasi tayo naglilingkod sa ating Panginoong Diyos, kaya pag nasahin po natin palagi na nakakapaglingkod na naaayon sa ating Panginoon Hesus. Kaya malaking pasalamat ko nga sa ating Panginoon Diyos at ako man ay tinawag at pinili sa karamihan. Kaya nga ito, sa tulong at grasya na ating Panginoon Diyos at lalo tigit sa aking sister wife ay andoon pag-aaral o pagtuturo na nakakaharap po sa inyo. At ang daladala ko po ay ang pag-ibig ng Panginoon Diyos. Thank you, Lord. Ayan. So, thank you, Lord. Tayo po ay manalangin. Purihin ang ating Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Dakilang Diyos, mapagmahal na Ama, kami po ay buong puso nagpapasalamat ng aking kabiyak na si Minister Mono, Lord God, na sa gabing ito, Panginoon, ay binigyan mo kami ng pagkakataon upang kami ay makapagbahagi ng iyong salita. Hinihiling po namin, Panginoon, ng aming mga napag-aralan, una po kaming patuloy na matuto, O Lord God. Gayon din po ang lahat na nakikinig. Loobin mo po, Panginoon, na maunawaan nila ang aming ibinahagi. Unawang nagmumula sa iyo, Panginoon, sapagkat kami po ay kulang at ikaw po ang kanilang kapunuan, O Lord God. Salamat po ng marami. At kami ay pinapagindapat mo sa isang katayuan na kami ay ginagamit mo ng puspusan. Kasama po namin ipinananalangin, Panginoon, ang lahat ng aming mga outreaches, ikaw po ang magbigay ng kalaguan. Gamitin mo po ang bawat isa na mangangaral, tagapaglingkod sa iglesia, na maging halimbawa kami lahat, Panginoon, para sa ikalalago at ikalalaganap ng mabuting balita mo, ang mabuting balita ng kaligtasan. Gamitin mo po kami, Panginoon, na may kapakumbabaan, naroon ang iyong pag-ibig. Gamitin mo po kami, Panginoon, na may katyagaan at matatag na pag-asa ng ginagawa namin ay may idudulot na kapahingahan sa mga taong makakausap namin, Panginoon. Tulungan mo po kami na hindi kami magkabahabahagi. Kami lalakad sa isang lakad na ang naisin ay ang makapagdala ng maraming kaluluwa sa iyo, O Lord God. Salamat po ng marami, O Lord. Kasama ko pong ipinananalangin, special prayer sa oras na ito, kasama ng mga nakikinig, ang para sa aking anak na si Emmanuel, ng kanyang hangarin sa araw na ito, ay kanyang makuha. Salamat po ng marami, O Lord God. Ito pong lahat ng ito ay tinataas namin, pinagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen, and amen. Ayan. Sige po, thank you po. Salamat po sa lahat.